Magandang araw mga kapodcast! Welcome sa ika-4 na episode ng Kaalaman Seekers. Ako po ulit si Daisy at kasama ko pa rin sina Jessa, Zen at Honey. Kamusta kayo mga tagapagkikinig? Sobrang excited na ako sa episode na ito. Ngayong araw kasi tatalakayin natin ang isang interesting na topic, ang pamumuhay ng mga unang tao. Ano nga ba ang buhay nila noon at paano nila hinaharap ang mga araw-araw nilang mga challenges? Talaga namang fascinating ang buhay ng mga unang tao kung titingnan natin ang mga simpleng bagay na natuturing natin ngayon ay malaki ang epekto sa kanilang buhay noon. Pati ang mga paraan ng paghahanap ng pagkain, paggawa ng tirahan, at pakikisalamuha sa iba na may malaking epekto sa kanilang survival. Oo nga! Kaya sa episode na ito, sisimulan natin sa isang tanong na, paano ba nakaligtas ang mga unang tao? Ano ang kanilang pamumuhay at paano kaya nila iniiwasan ang mga panganib ng kalikasan? So, mga kapodcast, una natin tatalakayin ang paghahanap ng pagkain. Alam naman natin na ang mga unang tao ay hindi pa gumagamit ng modernong teknolohiya. Kaya't, paano nga ba nila tinitiyak na may pagkain sila araw-araw? Sobrang interesting kasi ang mga unang tao ay hunter-gatherers. Ibig sabihin, hindi pa sila nagtatag ng mga farms o nag-aalaga ng hayop tulad ng ginagawa natin ngayon. And ang kanilang araw-araw ay nakatuon sa paghahanap ng pagkain. Mula sa paghuhuli ng mga hayop, pangingisda at pangangalap ng mga prutas, ugat at mga halaman sa paligid nila. Tama! Sang-ayon ako doon sa sinabi mo, Jessa. Dahil hunter-gatherer sila, maraming talagang plano ng pagkain. Ang mga taong noon ay panahong walang pang-permanenteng bahay, kaya't ang kanilang pamumuhay ay nomadic. Naglalakbay sila mula sa isang lugar patungo sa isang pa, ayon sa kanila saan sila nakakita ng pagkain. Yes, then! Kaya sila mahilig magtayo ng temporary shelters, mga kubo o tulda na madali nilang matutumbok at matutulungan kapag kailangan nilang magpalipat-lipat ng lugar. Hindi pa rin sila nagtatagal sa isang lugar ng matagal. So, mga kapodcast, imaginin nyo lang kung paano maghanap ng pagkain araw-araw ng walang mga grocery store o kahit mga simpleng kasangkapan. Pero, hindi lang pagkain ang pinoproblema nila. Isa pa, paano nga ba nila tinutugunan ang mga panganib na dulot ng kalikasan? Ang mga unang tao ay talagang matalino pagdating sa pag-a-adjust ng mga natural na peligro. And isa na dito ang paggamit ng apoy. Hindi lang nila ito ginamit sa pagluluto, kundi pati na rin bilang protection laban sa mga mabagsik na hayop at sa matinding lamig ng gabi. Sa pamamagitan ng apoy, nagkaroon sila ng protection at pati na rin sa isang paraan para mag-init sa malamig na panahon, lalo na ang mga lugar na may matinding klima tulad ng Europa noong unang panahon ng Ice Age. Pero hindi lang yan, ang kasangkapan nila ay ginagamit din nila sa pagpapangalaga sa sarili. Ang galing, no? At hindi lang basta mga kasangkapan. Ang mga unang tao ay may mga strategies din sa pagtutulungan. Kung naglalakbay sila bilang grupo, kailangan nila ng kooperasyon at organisasyon para makuha ang pagkain at pagproteksyon nila. Kung may mga pangangailangan sa pangangaso, kailangan nilang magtulungan sa pag-ambush at pag-hunting. Saka, Jessa, Zen, napansin ko na hindi lang puro survival skills ang focus nila. Pati ang mga social dynamics nila ay may malaking papel. Ang mga unang tao ba ay may mga grupo o pamilya na tinatawag nilang komunidad?
Yes, ang mga unang tao ay mayroong social structure na nakatulong sa kanilang pagtutulungan. Sila ay kadalasang nakatira sa maliliit na grupo. Maaring ang mga grupo na ito ay mga pamilya o mga tribo o na may mahalagang leader at bahagi sa pagdedesisyon. Ang bawat isa sa kanila ay may papel na ginagampanan sa araw-araw na buhay. Ang iba ay manghuhuli, ang iba naman ay mag-aalaga ng mga bata at mga matanda. Kaya't mahalaga ang communication sa kanila para magkakaintindihan at magtutulungan dahil wala silang mga modernong sistema o edukasyon o mga libraries. Ang kaalaman nila ay pinapasa mula sa isa't isa sa pamamagitan ng oral tradition, kwento at pagpapasa ng mga kasaysayan. Saka, hindi lang survival ang tanging layunin nila. May mga ebidensya na nagpapakita na ang mga unang tao ay nagkaroon din ng spiritual beliefs at rituals. Halimbawa, ang mga cave paintings at mga ukit sa mga bato ay maaaring mga simbolo ng kanilang paniniwala o koneksyon sa kalikasan at espiritu. Grabe! Ang dami nating natutunan ngayon tungkol sa pamumuhay ng mga unang tao. Makikita natin na ang buhay nila ay puno ng hamon, pero sa pamamagitan ng pagtutulungan, kaalaman sa kalikasan, at adaptability, natutunan nilang mag-survive at magtagumpay. Yes, at sa bawat hakbang nila, mula sa paghahanap ng pagkain, paggawa ng kasangkapan at pakikipag-ugnayan sa ibang tao, nakikita natin kung gaano kahalaga ang komunidad at pagkakaisa. Ang mga unang tao ay talagang halimbawa ng mga pangunahing prinsipyo ng survival. At hindi lang survival skill ang nagtagumpayan nila. Nakita rin natin ang pagpusbong ng kultura, paniniwala at social na istruktura na pagiging pundasyon at ang ating mga komunidad ngayon. Tama ka dyan, Zen. At dito po nagtatapos ang ating episode. Maraming salamat po sa pagsama sa amin, mga kapodcast. Sana ay marami kayong natutunan at nag-enjoy or na-enjoy kayo sa ating kwento. Salamat sa pakikinig, mga kapodcast. Huwag kalimutan mag-subscribe at mag-follow sa Kaalaman Seekers. Naway marami kayong natututunan at nahanap na inspirasyon sa kwento ng ating mga unang tao.